Hello freelancers, pwede na po tayo mag-file ng annual income tax return year 2025. Start of filing January 1, 2026 at ang deadline is on April 15, 2026. So I will share a quick guide para may magamit po kayo as reference. Let's start. Dalawang scenario po yung share ko. Very important guys, this guide is for freelancer na naka 8% income tax rate option. Scenario 2, for freelancer na more than 250K ang annual income or yung meron ng tax payable. Scenario 2 po tayo, freelancer with more than 250K ang annual income or yung may tax due. First step, review po natin yung BIR Certificate of Registration natin. Very important, dito nakalagay kung ano yung kailangan nating i-file kay BIR. For freelancer, usually ITR lang po yan, isang quarterly at isang annually. So ito pong annual ang fina-file natin ngayon. And then itong quarterly, yan yung first, second, and third. Wala pong fourth quarter, siya na po si annual income tax return. So ayan po guys. And then next step is yung income summary. How much ba yung income ko for year 2025? So ito po yung income ko for the year 2025 from January 1, 2025 until December 31, 2025. Total of 1,310,000. So ito po yung ipa-file natin sa EBIR and then nagbayad po ako ng tax sa first quarter ITR ko, second quarter ITR, and then third quarter ITR. Total of 44,800. Kaya ang kailangan ko na lang bayaran for the annual ITR ay 40,000. Proceed na po tayo sa EBIR. So ito po guys, sa EBIR, ilagay lang natin yung TIN natin. And then click natin yung tab sa keyboard. Mag-auto fill out na po siya dahil nakapag-file na ako previously, meaning nakasave na po sa EBIR yung profile ko. If ever first time nyo po mag-file, i-fill out nyo po itong profile. Lahat po ng information dapat nakabase sa BIR Certificate of Registration. Tapos, i-triple check po natin lahat ng information ay importante po. Next, dito tayo sa list of BIR forms. Click natin yan. And then, hanapin po natin yung BIR form 1701A. Click natin yan. Click fill up. Click OK. Start na po tayo. Number 1, year 2025. Number 2, tick no. 3, no. 4, automatic yung TIN. 5, RDO code automatic. 6, tick professional. 7, tick 017. Alphanumeric tax code is income from profession 8%. Number 8, name automatic. 9, address automatic. 9A, zip code automatic. Number 10, date of birth, manual po nilalagay. 11, email address, automatic. 12, citizenship, manual po nilalagay. 13, tick no. 14, leave as blank. 15, automatic contact number. 16, kung ano po ang applicable sa atin. Pag married, and then with income ang spouse, piliin po natin separate filing. And then number 19, automatic po, 8% kung ano ang pinili natin dito sa number 7, alphanumeric tax code. Click natin yung validate. Validation successful. Ibig sabihin na fill out ko na po lahat ng required information sa page 1. Click OK. Click edit dahil may i-fill out pa po tayo sa page 2. Next page na po tayo. And then dito po tayo sa part 4B for 8% income tax rate. Balik po tayo sa ating income summary. Ang income ko po ay 1,310,000. Yan po yung ilalagay natin. Dito sa 47A, 1,310,000. 48A, 0, 49A automatic, 50A and 51A, 0, 52A automatic, 53A automatic, 54A, very important po, manual nilalagay ang non-taxable income na 250,000. 55A automatic, 56A, ito na po yung tax due ko, 84,800. And then dito po tayo sa tax credits or payments dahil may binayaran po ako
sa first, second, and third quarter ITR ko. Maipangbabawas po natin siya sa annual ITR. So lahat naman po ng binayaran ko for the year ay maipangbabawas ko sa annual ITR ko. Reviewin po natin yung income summary ko. Nandito na rin yung breakdown. Again, ayan po. Total of 44,800 yung binayaran ko ng first, second, and third quarterly ITR. Yan po yung ilalagay natin dito sa 58A, tax payments for the first 3 quarters. Yung total na po, 44,800. So ayan, ibabawas po niya yan, automatic. Kaya ang tax payable or ang kailangan kong bayaran sa annual ITR ko ay 40,000 pesos. That's it. Tapos na po guys. Click validate. Click OK. Balik tayo sa page 1. So ito na po siya guys. Tax due 84,800 less total tax payments ng first, second at third quarter. Total of 44,800. Kaya ang tax payable na lang ay 40,000. So scroll down tayo. I-file na po natin online. Click submit final copy. Click OK. And then mag-agree po tayo sa terms of service agreement. Ito na pa yung last step guys. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example purposes lang po ito. I will show you the final output. So ito na po yung final output guys. Page 1 ng ITR. Naka-print out siya ng PDF. So any PDF printer naman po na naka-install sa computer nyo, pwede nyong gamitin. Ang ginagamit ko ay yung Bullzip PDF printer. So, ito po yung page 2. Page 3, yung tax return receipt confirmation. Ito yung mare-receive natin sa email. Pag na-receive na po natin ito, saka na po natin siya bayaran. Pwede po online. We recommend Maya. Ganito siya, mabilis siya. Ito po yung example, 40,020 pesos. Bakit po may 20 pesos? Yan po yung convenience fee ni Maya. So yan siya. 4 pages lang siya. So ayun guys, you can use this as your reference. Siyempre magkaiba tayo ng tax payable and then yung RDO code saka yung email. Yung return period pareho po yan. In branch code pareho po yan. Form type code pareho po yan saka form series. So that's it guys, tapos na po. I hope makatulong po itong guide sa pag-file nyo ng annual ITR year 2025. Again, start of filing January 1, 2026 at ang deadline is on April 15, 2026. Para po sa mga questions, sa community na lang po natin, Freelancers BIR Tax Compliance Support Group. More power sa freelancing business nyo this year 2026. More clients to come. Stay safe.